Hello guys! Ayan, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ano ba ang mga pwedeng itanong kay employer during interview. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, ayun nga guys, para to sa mga first timer na mag-abroad or balak na mag-apply dito sa Singapore. So yun, pag tinanong tayo ni employer kung may question tayo sa kanila, usually pagka hindi ito na discuss sa inyo ni employer, pwede nyo itong itanong sa kanila. First, yung about sa job description at saka yung sa time schedule. Kasi guys, baka mamaya sinabi lang kasi usually ang common dito guys, yung yung kahit saan ka mag-assign, yung house chores, talagang ginagawa ng helper yan. So, maglinis ng bahay, maglaba or mga ganun, normal yun na gagawin talaga natin kahit naka-assign man tayo sa newborn, kahit naka-assign tayo sa mga kids or kahit sa elderly. Bali, ang ibig kong sabihin yung sa job description nyo is, for example, sabihin sa inyo nung employer niya, okay, naka-assign kayo sa newborn, di ba? Tapos may mga hindi pa pala nakaano doon na halimbawa sa araw, di ba, magtatrabaho kayo, nakabantay kayo sa bata. Tapos pagdating ng gabi, kayo rin pala yung magmo-monitor doon sa bata. So yun guys, so hindi ko sinasabing wag pero yun normally kasi nangyayari din talaga yun na once na niya sa newborn ka, minsan sa gabi talaga is monitor mo yung bata din na syempre yung bata pagising-gising din, so dapat maging alert ka, ganun. So hindi ko sinabing ang tawag doon, ayawan nyo. Ang ibig kong sabihin is dapat maging aware kayo kung ganun yung magiging work nyo dito. So nasa sa inyo, at least alam nyo, kumbaga hindi kayo mabibigil na pagdating dito, ay bakit kahit gabi ako pa rin pala, yung parang ganon. So yun, kasi syempre mahirap yung wala tayong pahinga, kasi nga sa araw magtatrabaho tayo, tapos pagdating sa gabi, mahirap kasi yung paputol-putol. At least yung maging handa ka pagdating dito, ayun. Tapos yung sa work schedule, kasi pag sinabi ni employer sa'yo na usually naman sinasabi din naman ng employer, so in case lang po na hindi sabihin ng employer, halimbawa 5:30 to 9:30 or to 10, ganun. At least alam mo na kung hanggang saan yung time schedule mo. Next po is kung anong klase yung lugar na titirhan nyo at kung may sarili kayong room. Kasi po sa dito merong HDB na tinatawag, may condo at may landed. Bali yung HDB at saka condo, sa HDB kasi hindi ako ganun talaga ka-aware nung first time ko dito. Ano ba yung HDB? Pero yung sa condo, alam ko. Kasi nga sa Pinas, syempre marami namang condo. Tsaka sa landed, alam ko din. So yun, yung HDB at saka condo, halos same lang ang laki niyan, guys. Yung condo kasi is more on private siya. Kasi may guard at saka may swimming pool. Unlike sa HDB, usually sa kanila is playground. Yun lang naman din. Pero yung sa laki ng bahay, kung mapifigure out nyo yung condo, parang ganun din naman yung HDB, maliit lang. So sinabi ko kung may sarili kayong room, kasi usually guys sa HDB, medyo maliit lang din talaga yung space, unlike sa landed. Yung landed pala, kalimutan kong sabihin sa inyo. Pag mga landed kasi sabi nila, karamihan na pagka landed yung malaki yun. Kasi usually pagka nakaano sila ng lupa, hindi lang kasi yan first floor, may second floor, may third floor, may fourth floor pa, at saka minsan may sarili silang swimming pool. So carry mo ba yun, yung ganun kalaking bahay? Pero kung sa'yo naman okay lang, sanay ka naman na mabilis ka kumilos, di go mo yung landed, walang problema yun, nasa sa'yo lang. But at least maging prepared ka lang na ganun yung bahay usually pagka landed. Pero sure kayo na pagka landed, yun nga, may sariling room talaga yan, kasi nga yun may spacious sila. Unlike sa mga HDB at saka condo, so hindi ganun kalaki yung space. Ang advantage naman doon is hindi ganun kalaki yung lilinisan mo. So yun, pero sa HDB at saka condo, minsan kasi swerte mo na kung may sarili kang kwarto. Ayun, pero minsan kasi meron akong tawag dito, kasama dati sa agency. Hindi ko na alam kung nasan siya ngayon, pero yun nga, nakwento niya sa akin dati na wala siyang sariling room, nasa sala lang siya.
Bali yung mattress niya, nilalabas niya pagka matutulog siya, tapos binabalik niya din sa araw paggising niya. Minsan may time daw na gusto niya na magpahinga, hindi siya makapagpahinga kasi may tao pa sa sala. So yun, ikwento lang niya sa akin. So normal yun guys, hindi ko sinabing ayawan niyo yung ganun, pero kung ano nyo naman natanggap nyo or okay sa inyo yung ganun, so i-go nyo, walang problema. At least aware lang kayo na ganun. Next yung dapat malaman din is yung about sa day off. Yun talaga dinidiscuss ni employer yun kasi nakikipag-negotiate siya sa atin kung ilang off lang, kasi di ba sabi ko nga sa previous video ko na every Sunday is day off ng helper, pero nakikipag-negotiate yung employer natin na kung pwede twice a month lang tayo mag-day off o once a month, then the rest is babayaran nila. So which is okay, di ba? Okay din kasi madadagdagan yung sweldo natin. Doon naman sa day off, iklaro nyo kay employer nyo kung may mga bawal ba sila pagka day off. Kasi meron kasi guys na mga employer na ayaw umiinom or ninigarilyo yung mga helper nila. Swerte mo na kung walang pakialam si employer sa inyo about doon yung may freedom ka. Kasi guys dito, every Sunday lang din naman talaga tayo nakita-kita. So meron talagang get together or merong birthday. Hindi maiwasan yung minsan may inuman or minsan din may naninigarilyo, ganun. So normal yon. So pagka alam mong ayaw ng employer, kasi baka ma-turn off sa inyo pag naamoy kayo, naamoy yung sigarilyo kayo, o amoy alak kayo. So kailangan maging aware kayo, malaman nyo rin yan. Tapos guys, yung curfew. Kasi guys, may mga ilang employer dito na nagbibigay ng curfew sa mga helper. So minsan sinasabi nilang 9 to 6 or 9 to 7 ka lang, ganun. May mga ilan naman na hindi, maluwag na kahit anong oras ka lumabas. So okay lang yun sa kanila. So ngayon, nasa sayo yun kung okay kayo sa schedule na ganun. Pero dapat malaman nyo rin na may curfew para alam nyo kung anong oras kayo uuwi. So yun, ang next ko naman is, ito ay pinaka-importante to guys. Kailangan itanong nyo yung restriction nila pagdating sa cellphone. So may mga employer kasi na binibigyan lang ng oras yung mga helper nila pagdating sa cellphone. May kasama ako dati na Indonesian na ang sabi niya sa akin is pagka magsistart siya magtrabaho, kinukuha ng amo niya yung cellphone niya, then binabalik lang sa kanya pagtapos ng work niya, which is para sa akin na parang ang hirap kasi what if may emergency sa Pinas, di ba, yung may ganun. So ngayon, pero choice niya yon kasi syempre unless lang siguro hindi ko natanong sa kanya kung alam niya ba na ganun yung policy ni employer nung nag-apply siya. Pero yun nga, mahirap kasi na pagdating mo dito tsaka mo lang malalaman, di ba? So kailangan itanong mo yun sa employer mo din. Tapos, alam ko mahirap siyang itanong, siguro depende, bigyan ko lang din kayo ng idea kung paano, sabihin nyo lang na pwede ko bang malaman kung ano po yung mga pinagbabawal nyo regarding sa cellphone, kasi po mapapalayo ako sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko. Gusto ko rin silang ma-monitor kahit sa ganung paraan lang, pero kung pwede during working hours, pwede kong patingnan-tingnan yung cellphone, kung pwedeng pasilip-silip, mas okay. Pero kung hindi naman po, after working hours, mahawakan ko ba yung cellphone, yung ganon, para ma-monitor ko lang po yung mga anak ko, ganon. Yung ganon, discard nyo na lang, kayo na lang bahala kung paano nyo sabihin, nang hindi sila parang ma-turn off o ano ba yan? Bakit yung about sa cellphone, mahilig siguro ito mag-cellphone, yung ganon. Then the last one is about sa cooking. Ayan. So kayo guys ay kayo magluto, marunong kayo, tingin nyo mabilis kayo makapag-adapt, skip nyo na yung question na yan. Pero kung katulad ko kayo na yun nga problema ang cooking, hindi ako marunong, so dapat itanong nyo sa employer nyo yan at maging honest kayo sa kanya, hindi kayo marunong magluto, para maging handa din sila kung tanggapin kayo nila or hindi. Ngayon guys, wag kayong matakot o mga baka hindi kayo tanggapin. Okay lang yun kasi ganun talaga. Maraming mga naghahanap ng helper ng mga employer. So wag kayong kabahan or wag kayong manghinayang. Kasi guys, ang employer hindi nyo makakasama ng isang araw lang, isang buwan o isang taon, 2 years yan. So dapat maging okay kayo sa kanila, diba?